Pisces. This is a Pisces Sun, Moon, Rising, and Venus collective reading for the month of March. For your personal reading, kindly send me a direct message. Kamusta mga Pisces? Kamusta? Anong meron? Anong bago? Ano mga inaayos sa buhay ng ating mga Pisces? Let's see kung anong energy na meron. Love and money reading para sa ating mga Pisces. Collective energy ng mga Pisces. Love and money reading para sa ating mga Pisces. Love and money reading para sa ating mga Pisces. Paalala, ang nag-iisang account ng Mystic Siren ay kay Angeles 11. Any messages coming from a different account, hindi po ako yon. Collective energy ng mga Pisces, please. Let's see. Anong meron, Pisces? Sumabog. So, decision. Nagkaroon ng isang malaking decision ng ating mga Pisces na tumahimik, nakakapagod daw ipaglaban ang mga bagay-bagay. It feels like kailangan mo ng pahinga, ng break, mag-isa, mag-isip, mag-recalibrate, no? Na parang, okay, ito yung nangyari, it is what it is, and you have to like step back, sit down, at i-assess ang mga sitwasyon. Tama pa bang ituloy ito? Or mas dapat bang mag-start na ng bago? Kung ano man. Okay. Let's see. Nagkaroon ng sadness. And because of that, you don't feel confident about a certain situation anymore. Nasabi mo parang kailangan na muna for you to walk away. Kumbaga, self-preservation. Nahirapan ka, nasasaktan ka, kailangan mo munang lumayo, mag-detach. Mag-isa, mag-isip. Okay? There's a feminine here, the Empress energy, the official partner. Sabi niya napakaraming lies sa relationship and she feels like defeated, no? Na parang sa dami ng investment, pagmamahal, yung pag-asa, parang gumuho lahat. But I feel, no, pagdating sa kaperahan, kabuhayan, maraming minamanifest na magagandang bagay. For now, may mga wino-worry na paano yung pamilya, kasi may nakikita akong challenges dito pagdating sa kaperahan, trabaho, na hindi mo, you don't feel contented or happy right now kung ano man yung meron pagdating sa pera, resources, no, provision para sa pamilya. The masculine in this connection, sabi niya, hindi niya matanggap kung ano yung sitwasyon right now. Marami siyang iniisip, ano ba talaga yung mga dapat gawin. But sabi ng masculine, alam niya mababago pa ang sitwasyon na to. So the masculine is patiently like planning and waiting for like na mag-turn ang wheel of fortune in his favor. Okay? Maraming inaayos tungkol sa kaperahan, kabuhayan, and very optimistic naman na kung ano yung mga nagiging challenges sa pera ay temporary lang at magkakaroon ng healing and like blessing ulit. Okay? For now, sabi ng ating mga Pisces, ginagawa lahat ng mga tama, no, para like mag-align ulit sa iyo ang kapalaran. May mga decision na kailangang gawin ngayon, may mga decision na pwedeng bukas na. Kumbaga, dinedefine mo ano ba talaga yung mahalaga, ano yung dapat ngayon, ano yung priorities, kumbaga. Okay? Alam mong maraming bayarin, responsibilities, mga iniisip, mga overthinking, but wala ka namang magagawa, but really just to wait and like trust the universe for now na kung maayos agad, thank you Lord, but if not, alam mo sa puso mo na dadaan lang ang mga pagsubok na to. Alright, let's see ano pinagdadaanan. Bakit ganon? Ba't nagpaikot-ikot? Balik ta rin ng panty, baka na-inkanto. Okay. Pisces, the reason for the reading is communication. Okay? I feel like karoon ng pag-uusap in the past, pero hindi naging kompleto ang pag-uusap, hindi naging maayos, hindi nasabi lahat ng mga dapat i-express pag-usapan. For some of you, may mga pinag-usapan pero parang hindi naman nagkaintindihan. Maraming hinahanap na katotohanan para sa pag-ibig na to, sa love situation na to, but marami pa rin questions, marami pa rin malabo, marami pa rin uncertainties, marami rin gustong i-manifest, but right now, sabi mo mukhang napakaraming naging pagsubok recently, okay? So, I feel because of that, nag-focus ka sa sarili mo, personal growth, trabaho, kabuhayan, kaperahan,
sabi mo yan muna ang unahin. Again, yung mga bagay na may solusyon, bigyan na ng solusyon. Alam mo, nararamdaman ko sa sitwasyon ng mga Pisces right now is like nagpile up ang mga challenges, no? Kumbaga, sabi nga, when it rains, it pours, binaha, naundoy. Okay? So, nalulungkot ka na parang, sige, kung ano yung pwedeng ayusin, kung ano yung, what you have right now, kung ano yung fix, no? Kumbaga, kung ano yung meron sa kamay mo na solusyon, gagawin mo na agad. Because it feels like nagkapatong-patong kung ano man yung mga challenges right now. Meron kang pinagdadasal na wisdom, sabi mo, Lord, ano ba kailangan ko matutunan? Bakit mo ko sinusubukan ng ganito? Bakit nangyayari to? Ano ba kailangan mo rin, like, gawin? Ano yung solusyon? May solusyon ba talaga? Bibitiwan na? Ano ba talaga? Marami kang pinagpe-pray na wisdom kay God. And may question ka rin, bakit ka sinubukan ng ganitong kalaking bagyo? Okay? There's a feminine here na sabi niya, it's also wiser for her to step back sa love because sobra siyang nasaktan sa love situation na to at nahirapan siyang pagkatiwalaan ang masculine sa situation na to. Okay. Napapagod na daw. Sabi din ng feminine, ilang beses na rin niyang ipinaliwanag or tinulungan si masculine na to help the masculine figure things out pagdating sa relationship. Okay? But ang nakikita ko dito, the masculine is so distracted sa kaperahan kabuhayan kasi ang daming naging pagsubok talaga. Okay? The masculine is like wino-worry niya yung provision. May ugali din kasi yung masculine na pagdating sa relasyon, hindi siya marunong mag-alaga. Hindi siya marunong magpahalaga sa relasyon. The masculine feels so defeated na bakit siya ganon? Kino-question niya yung sarili niya. Bakit? Because the masculine feels na binigay naman niya yung lahat. Pero bakit kulang? Bakit hindi sila magkaintindihan ni feminine? Ano ba talaga yung mga dapat niyang gawin? Pero ang problema sa masculine, sinasabi na ni feminine yung mga bagay, no, in the past, kung ano yung mga dapat ayusin, but it feels like si masculine, may pagka-stubborn, hindi mo alam kung naririnig ka or nagbibingi-bingihan because akala mo nakinig, akala mo nagkaintindihan kayo, but sa dulo parang kulang naman sa actions. But the masculine feels defeated na parang ano ba yan, Lord? Parang yung pagsubok relasyon tsaka money, finances, okay? But maraming iniisip ang masculine sa connection na to kung paano niya aayusin ang relationship, family situation, long-term plans, provision, ano ba yung mga dapat gawin para maging maayos na ang energy ng kanyang buhay. The masculine is patiently waiting sa mga good news and turn of like yung the wheel of fortune na maging okay na yung buhay. I feel sinusubukan lang ng tadhana ng divine ang masculine because may mga blessings na binigay kay masculine, relationship and money at hindi ngayon napahalagahan. Okay? Maraming binibuild, kaperahan, kabuhayan. Maraming ipon. I don't know, it could be parang may nasanla, may naibenta, may nalugi, kung ano man. And it feels like for most of you, mayroong rebuilding pagdating on both love and money. Huwag kang mag-alala because I feel kung ano man yung mga tamang desisyon na ginagawa mo ay nakakatulong for you to create good karma right now. Okay? Kung ano man yung mga nangyaring pagkakamali in the past, wala na yon, nangyari na, and we have to pay for that. Ang mahalaga lang right now, whether eto na, nagbabayad ka na ng hindi magandang karma because whatever ko ano yung mga hindi naging magandang decisions in the past, I feel you're planting good seeds right now of karma para in the future, sunod-sunod na rin yung magandang karma na darating sa'yo. May mga doubts ang feminine kung totoong nagbago na ba si masculine or magiging toxic pa rin kayo sa isa't isa. Okay? So, I feel until around June, magkakaroon ng atras abante sa connection na to kung tama pa bang ayusin. May mga trust issues din, no? And iniisip ni masculine na bitiwan na ba niya talaga ang mga na-involved na third party sa situation na to, kakayanin ba niya talaga? At ang nakikita ko dito, very challenging for the masculine really to commit, no? So, kapit lang, let's see.
May nakikita ako ditong energy na kung ano man yung mga pinagtatalunan, no? Doon sa mga nagkaroon ng mga third party sa situation na to, pipilitin, no, na bitiwan ang mga bagay na nagdadala ng trust issues at selosan sa relasyon na to. May mga chismis, usapan, na iniwan na ang third party. This is like an open secret na alam naman na it's like may kasama sa trabaho, na matagal nang nalilink, may tinatagong bata, may nabuntis, may sinusustentuhan, may binilan ng bahay, you know, may ine-entertain na iba. May conflict here because it feels like sasabog ang chismis, ang balita. This is like an open secret, pero right now is like magkakaroon ng ebidensya or baka may mabuntis, may mag-reveal na nabuntis ang third party. So, kailangan mag-decide, no? And I feel, around mid-year, magkakaroon kayo pareho ng decision because of mga balita na to. Pag nabalitaan ba to ng official feminine, no, na official person, tatanggapin pa ba niya si masculine kahit na-involve sa iba, may anak sa iba, may binabahay na iba, okay? Or aayusin ba? Because of the chismis, because of the usapan, no? Ang nakikita kong energy dito ay iiwas si masculine doon sa third party na to. May aayusin, pero hindi madali. Damage has been done. For most of you, kung ano man yung issue na to, matagal nang gawain ni masculine to. Na may tinatagong babae, may binabahay, may binabayaran, kung sino-sino. Okay, kung ano man itong nakikita kong new beginning here. For most of you, nakikita ko na you'll have a new beginning at pipiliin nyo ang peace of mind. Magkakaroon ng new beginning at pipiliin nyo na lang natanggapin na may mga bagay na hindi para sa inyo. Okay? For a little portion of you, may nakikita ako na bibigyan nyo pa rin ng another chance ang relationship na to. Iba-iba kasi yung timeline natin. For most of you, matagal nyo nang ini-endure yung painful situation sa relationship na to. Okay? So, kanya-kanya rin. Yung iba, 1, 2 beses magkamali, over na. Yung iba sa inyo, 10 beses na at 10 taon na, paulit-ulit pa rin, and you really have to decide. Okay? New beginning in the judgment card, gagawa ng tamang desisyon to have a new beginning na makakabuti para sa'yo. Okay? And that's a good news. Kasi hindi naman pwedeng puro na lang sakripisyo, puro na lang pasensya, puro na lang pag-unawa at pagbibigay. Darating yung time na parang mauubos ka. At yun yung nakakatakot na dumating, no? Na parang dumating sa point na ito yung hindi mo na alam kung saan ka papunta, you feel so lost, you feel so drained, you feel like emotionally drained, emotionally tired, na nawalan ka ng direksyon sa buhay, you know, because most of the time, kapag nagkakaroon tayo ng relasyon, we build yung buhay natin na nakadepende dun sa other person. At marami ako nakikitang rebuilding and healing and learning para sa ating mga Pisces until mid-year. Alrighty? And that would be the Pisces reading for the month of March. See you then in a few days for your bonus reading. Bye-bye, Pisces!